experience ko sa Batang Quiapo is one for the books. Isa siyang experience na hindi ko malilimutan. At marami akong mababaon, marami akong natutunan sa co-actors ko, kay Direk Coco, sa lahat ng mga unit directors. Unang-una, pakiramdam ko na mas gumaling ako as an artist because of the direction of my character. Ang isa sa mga naghulma sa character ko, si Direk Malu. Isa sa mga nag-tweak, si Direk Darnell. And then sa mga action and mga gigil, kay Direk RS naman. Tapos si Direk Coco, siya ang nagturo sa akin. Siya ang nag-isip nung character ni Bernard at ni Rocky Boy, yung switch. Biglaan lang. Sa set sabi niya, oh ganito gawin mo Baron ha, ganito ganyan, pakilala ka, ganito ganyan. So, doon ko na nakuha. So, nag-observe lang ako kay Direk Coco kung paano niya ginagawa. Kasi, ginaguide niya rin ako sa acting ko. Yung experience ko is very easy, very convenient as an actor. And yung show na to, akala nyo puro action. Pero yung mga taong kasama namin, punong-puno ng, umaga, ang laki ng puso nila. Winelcome po nila ako ng buong buo. At ngayon, natapos po ako sa show na to ng buong buo. Pero marami akong natutunan. And I know that yung mga learning ko dito, ay madadala ko po sa mga next shows na gagawin ko. So, sobrang grateful lang talaga ako sa staff, kay Ma'am Ayla, kay Ma'am Alaysa, sa lahat-lahat. Direk Coco, pagtiwala sa akin, gumanap bilang Rocky Boy and Bernard. Nag-enjoy po ako ng sobra-sobra. Itong character na to ay hindi ko malilimutan. Lahat. Basta ang pakiramdam ko every time na may call ako, maaga ako natutulog kasi excited na ako. Gusto ko 30 minutes or at least 20 minutes before my call time. Andun ako. And ang pinaka-best experience ko rin dito is yung sabahan namin, di ba? Kakapasok ko lang. From Mondragon family, working with Tito Roy Vinson and Mami O was already a blast. It was a blessing. And then nung napasok po ako dun sa mundo ni Tanggol at ng tropa, was another amazing and unforgettable experience kasi nagkaroon ako ng mga bagong tropa sa tunay na buhay. Tatawagan kami ni Ryan, Kuya Jojit, lahat, sina Kuya Mac, and si Bulldog. Talagang naramdaman ko na trinato nila ako bilang pamilya. Kapamilya talaga. So, sobrang grateful ako. Grateful ako, Direk Coco. Sobrang salamat sa chance na makapasok sa isang #1 Filipino show worldwide na tinatangkilik talaga ng lahat. Ng masa, ng mga businessman, lahat-lahat. Kahit saan ako magpunta, Rocky Boy, tinatawag ako Rocky Boy. Of course, si Jay Cuenca also. Lahat-lahat, si Miss Angel. Sobrang wala akong masabi sa cast. And ang sarap ng pagkain dito, guys. Talagang busog kami parate mula breakfast, lunch, merienda, tapos dinner, tapos midnight snack pa. So, saan ka pa, di ba? Busog na puso ko, busog utak ko, busog kaluluwa ko, busog pagkatao ko. Talagang I'm speechless and grateful. And sobrang happy ako. Sa umpisa, syempre, kinakabahan ako dahil mga batikan ng mga kasama ko, mga sikat. Pero nung nag-dive in na ako dun sa role, tapos ginaid na ako ng mga directors natin here sa BQ, naintindihan ko na. Ang klaro kasi nila magbigay ng instructions. Ang ganda ng sistema ng prod, systematic, walang delays. So, everything is just convenient for an actor. Parang, I just have to go to the set, be on time, be early, memorize my lines, and have fun. And natutuwa naman ako na pinagbibigyan nila ako na laruin yung character ko. Ang kagandahan po, ang natutunan ko rin, even sa mga past projects ko, hindi ko na po dinidibdib yung bad character. Kumbaga, pagkatapos nung kay Rocky Boy, magbe-Bernard naman ako. And I think yun ang nag-balance rin sa akin, na hindi ako masyadong maging crazy.
after the day kasi ang bilis kong mapagpag. Pagkasabing cut, wala na, hindi ko nadala yung character, hindi ko na siya ninanamnam. Ang pinaka-importante ngayon na may babaon ko, ang dami kasi guys, kasi lagi akong lumalapit kay Direk Coco, hindi alam ng karamihan to na humingi ako ng advice. And natutuwa po ako na binibigyan akong panahon ni Direk kahit sobrang busy niya, di ba? He's producing, he's directing, he's creating the story, but he still makes time to talk to me pag lunch. Tapos hingi ako ng payo sa kanya, bibigyan niya ako ng sound advice. And nagagamit ko po siya in real life. Hindi ko makakalimutan yung mga conversations namin. Bilib ako kay Direk Coco as a businessman, as an artist. Ang taba ng utak niya kasi hindi to sinabi ko na sa kanya kanina nung nagkwentuhan kami na parang, Direk, hindi ko po kayo binibilog. I'm not pulling your leg. But wala pa for like 2 or 3 generations. Talagang siya lang ang nagkaroon ng breakthrough and chance to become like FPJ. You know what I mean? Or maybe later even more. Kasi sa batch namin, wala siyang katulad. Nagdidirect, nagsusulat, nagpo-produce, may other businesses pa aside from just show business. And he knows how to juggle all of these things. Tapos pagdating sa set, napakasaya niyang tao, napakabait niyang tao. So doon ako humanga sa kanya. Parang, I want to be like him. I want to have what he has. But I know naman my limits. Nag-usap kami kanina. Direk, alam ko naman, limitado lang naman ako. Focus lang ako sa Kaya, salamat na ino-open mo yung line mo sa akin. Kasi kaibigan ko rin si Ryan. Nagtatawagan kami kapag walang shoot. Kasi pareho kami may anak na under the spectrum. So, aside from that, usap kami na, sige, punta ako sa inyo. Nung na-open up ko kanina kay Direk, puntahan ko si Ryan kasi ganito, mag-chill lang po kami sa bahay niya, hang out. Sabi niya, kung ganun, puntahan niyo bahay ko. Sabi niya, daanan niyo na ako. Sabi ko, wow, okay, sige. So, sobrang happy ko. Tapos si Direk Malu kasi, ang TV palang director ko na siya. Nagkaroon kami ng sobrang gandang moment na hindi ko makakalimutan na the other day lang to. Sumabay ako sa van nila going to the next location. Nabigyan din po niya ako ng payo. Sa amin na lang yun. Kinilig ako. So now, from now on, sa bawat show na tatapakan ko, sa bawat show na pupuntahan ko, medyo alam ko na yung gagawin. And I'm grateful na, again, ulitin ko na, I started here in this show na swabe. Yung entry ko, yung exit ko, sobrang swabe, mas swabe pa. No words can express how grateful I am. Like you, Ses, pag-content create nyo, ang dami kong naging kaibigan dito. Cameraman, exchange ng numbers, punta ng church, diba, yayaan. And ang pinakagusto ko rin, taimtim at seryoso. Bago magsimula, nagdadasal po kami, nagpapasalamat at nilift up po namin lahat kay God yung araw namin. Pag-end, pag-apakap, nagdadasal po lahat. Kumbaga, God-centered. Masasabi ko, nakikita nyo, puno ng gore, puno ng dugo, violence. That's just for entertainment. Kung kayo na ordinaryong tao, makita nyo kung paano kami magtrabaho, mamamangha po kayo sa pag-ibig namin sa set. Dahil dito, mas gusto ko pong ayusin ang trabaho, ang pagkatao ko bilang ama, bilang asawa, bilang katrabaho, bilang aktor. Parang lahat po kasi highlight di ba? Lahat pinag-iisipan talaga ng maayos. Parang lahat favorite ko. Pero yung pag-create kay Bernard. Kasi wala naman yun sa unang plano nung kinausap ako for my character nung nag-storycon kami. So, pagdating ko sa set, biglang Direk Coco acted it out for me. Dapat ganito ka, ganito. So, yung mga ganyan ko, mga nuances ko, in-observe ko lang si Direk. Sabi ko, okay, ito gagawin ko. At saka yung isa pa, yung hindi ko makakalimutan, yung pagpatay ko kay Direk Richard Somes na habang sumusubo ng noodles, di ba? I mean, idol ko siyang director. Action director, drama, lahat. Tapos naka-eksena ko siya.
parang wow, dream come true. Tapos yung kay Tito Bo, Christopher De Leon, him, Direk Coco, the other cast, nakasama ko in one frame. Parang wow, parang mga legends to mga kasama ko. So, no words. I'm just very grateful also. So, pasalamat ako sa CCM Film Productions, pasalamat po ako sa staff, pasalamat po ako kay Tita Cory Vidanes, pasalamat po ako sa ABS-CBN and sa All TV2 for this opportunity and for many opportunities to come. Abangan niyo po yung iba na susunod. Direk Coco, saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa vision ninyo. I'm looking forward sa next projects ninyo, mapa-pelikula, mapa-action series, o kung ano man, love story. And congratulations! Talagang nahit nyo po yung pinakil ng isang artist. Isa po ako sa tagahanga ninyo. At hindi ko kinahihiyang sabihin yan. Sinasabi ko sa lahat. Hindi ako nababading guys, namamahalang ako. Kasi nagba-blocking and then biglang, sandali, may bubuin lang ako na story. 45 minutes, nakatulala lang kaming ganun sa kanya. Sabi ko, ang taba ng utak nito, saan niya nakukuha lahat ng mga to? Solid. And everything makes sense. Kung papalitan niya, it becomes even better. Ito nga death scene ko. Dapat ano lang to sobrang simple. Tapos nag-meeting na naman sila. Ginawa niyang highlight. So, maraming salamat na hindi lang ako pinatay ng basta-basta. Talagang, it's very entertaining, action-packed, and gory. It's something new on TV, di ba? You have action and somewhat a little bit of horror combined. Sino mag-iisip nun, di ba? And then may comedy ng konti. So, everything's just so balanced. Every time na nasa set ako, lagi rin ako nag-observe. Yun din kasi sabi niya sa akin, kung paano siya nag-start. Observe. Dati kasi ako, pag darating ako, artista, ganito, ganyan. Hindi ko na kailangan intindihin yan. Pero as I'm getting wiser, a little bit older, andun na ako sa nai-enjoy ko yung lahat ng proseso ng bawat departamento. Nirerespeto ko yung proseso nila at marami rin po akong nakukuha sa kanila, na ibabaon. So, I believe na I grew up a lot dito sa show na to. Sa lahat po ng followers, fans, and supporters ng Batang Quiapo, maraming salamat po sa pagtangkilik. Maraming salamat po sa pagkapit po sa bawat karakter. Lalo na po sa karakter ni Rocky Boy, a.k.a. Bernard. Talagang dugot pawis na may kasamang kasiyahan po. Just to entertain all of you. Kasi I love my job and I enjoy each moment. I cherish each moment, each scene. And hari naway sana naramdaman niyo po yun habang nanonood po kayo ng Batang Quiapo. Very grateful. Thank you. I love you guys. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you for making me shine in the show. I am Baron Geisler, gumanap bilang Rocky Boy and Bernard. Now, happily signing off. Thank you.